take a cold hard look at the world now. Hold my hand out, got a plan now. I'ma help be the change cause I can now. Here I stand now, take my hand now. No pain, no gain, no shame. Work hard, play hard, okay. I think I get. Hello kila Mark Anthony Ponce, Louie Magtulis, Daner Macasiano, Roy Tumampok, Reynaldo Lausa, at kay Dexter Domicio. Salamat sa inyong suporta mga kaprakti. Nabanggit na natin sa part 1 yung dalawa sa 4 na maaaring dahilan ng hindi paglaki o mabagal ang paglaki ng iyong muscle. Yun ay ang kakulangan sa protina at kawalan ng workout program o mali ang sinusunod na workout program. Kung nasusunod mo naman ang dalawang yan, subalit tila mailap sa iyo ang paglaki ng muscle, baka naman itong dalawa pa ang dahilan ang nagagawa mo. Maikli lang ang video, pero tiyak ko sa iyo, marami kang malalaman na bagong kaalaman pagdating sa muscle growth. Kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. At pakiclick mo yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. Tumatanggap pa rin ako ng online coaching. Kung interesado ka, message mo lang ako sa Facebook. Thank you. Pagdating sa pagkain, madali lang naman mag-adjust. Kumain lang ng sapat na protina dahil ito ang kailangan ng ating muscle para lumaki ito. Yung carbohydrates, hindi naman nawawala sa atin ng kanin Maging yung fats, may mga madalas tayong makain na may good fats. Ibig sabihin, madali lang itama ang nutrisyon pagdating sa muscle building. Pero pagdating sa pagbubuhat, ito ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Dahil marami kang dapat malaman sa puntong ito. Hindi kasi sapat na meron ka lang sinusunod na workout program. Sabihin na natin na ito ay maayos at akma para sa iyong body goal. Pero kung hindi na challenge yung muscle mo sa bawat exercise na iyong ginagawa, malaking problema nga yan sa paglaki ng iyong muscle. Paano ba yung na-challenge ang muscle? Kapag sinabing dapat ma-challenge, ito yung gagawin mo yung exercise ng buong effort. Lahat ng lakas ay ibubuhos mo dito. Subalit, tandaan nyo, dapat nasa proper form pa rin. Maraming pwedeng gawin upang ma-challenge ang ating muscle. Pwedeng pagdadagdag ng bigat sa iyong binubuhat kada 1 hanggang 2 linggo o tinatawag ding itong progressive overload. Pwede ring sobrang bagal ng paggalaw o di kaya ay paggawa ng drop set o super set. Pwede rin yung sandali lang ang pahinga sa bawat pagtatapos ng set. Mga 1 minute pwede na. Ang mga ito ay lubhang mahirap gawin at mangangailangan ka ng maraming energy at stamina. At kapag sinabing mahirap gawin, ibig sabihin, matcha-challenge talaga yung muscle mo. Narito ang mga halimbawa. Panoorin nyo ito. Fuck that, yeah, you heard what I said now. Don't cop out, make a plan instead now. You got this one life here and now to feel the sun on your skin and to see the clouds. There's nothing out there quite like living. Just simple things, watch a kid and you'll get it. It's no heaven, but a damn close second. Can always find someone new. Kailangan mahirapan ng ating muscle upang magkaroon ito ng muscle tissue damage. At malalaman natin agad na may pagkasira sa muscle tissue kapag nakaramdam tayo ng muscle pump sa tuwing pagtatapos ng set ng exercise. Ang muscle pump ay ito yung tila pamamaga sa ating muscle pagkatapos natin gawin yung exercise. Yun bang pagkatapos mo mag bench press ay tila lumaki ang iyong chest? Yan yung muscle pump. Kahayagan yan na tama yung form mo at na-challenge ang iyong muscle. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng muscle tissue damage. Mas matinding muscle pump, di matindi rin yung damage. Dahil dyan, napakalaki ng tsansa ang pagtubo ng panibagong muscle. Yan na yung tinatawag na muscle growth.
I'ma help be the change cause I can now. Here I stand now. Marami ding dahilan kung bakit nasosobrahan tayo sa pagbubuhat o tinatawag na overtraining. Una, yung kawalan ng muscle recovery. Ang ating muscle ay lumalaki sa pamamagitan ng pagbubuhat, pagkain ng sapat na protina, at muscle recovery. Kapag hindi mo nagagawa yan tatlong yan, walang muscle growth. Lalong-lalo na yung muscle recovery. Nakaka-recover ang ating muscle mula sa ating pagpapahinga o pagtulog ng sapat. Sa average, umaabot ng 3 araw bago makarecover ang ating muscle. Ibig sabihin, yung nasirang muscle tissue ay nakarecover na sa loob ng 3 araw o nahilom na ito. At kapag fully recovered na ang muscle, pwede mo na ulit i-train ito. Halimbawa, nag-chest ka nung Lunes, maaari mong ulitin ito ng Huwebes. Kaso, ang problema sa iba, inaraw-araw ang chest day eh. Huwag mga kaprakti. Ma-overtrain talaga ang chest mo niyan. Hit and you'll get it, it's no heaven, but a damn close second. Can always find someone new who has it much better, but can also find someone that has it. Maaari may magsabi ng ganito, aba, tama pala yung ginagawa ko. 2 times a week ko lang tinitrain ang aking chest. Pero bakit hindi pa rin lumalaki? Paano lalaki? Sa tuwing chest day mo, halos lahat na yata ng exercise para sa chest ay ginagawa mo. Overtraining pa rin yan. Sa mga big muscles, gaya ng chest, legs at back, sapat na ang 3 hanggang 4 na exercise kada araw o kada session. Kung may makita man kayo na gumagawa ng 5 hanggang 6 na exercise sa mga big muscles, ito ay dahil mga matatagal nang nagbubuhat ang mga ito at malalaki na rin ang mga katawan. Ikaw, bago ka pa lamang eh. At sa mga small muscles nga pala, sapat na yung 2 hanggang 3 exercises gaya ng biceps, triceps, shoulder, traps at iba pa. Kahit pa kaunti lang yung mga exercise na ginagawa mo, pero kung nata-challenge naman yung muscle mo at nagkakaroon ito ng matinding muscle pump, sure yan, lalaki ang iyong katawan. Say what you mean and believe in your dream. Find that thing that you love that you really wanna be and don't get. Paalala lang mga kaprakti, ang muscle growth ay hindi instant o bigla ang paglaki. Sa loob ng 1 buwan, maaaring may makita ka ng resulta. Minsan umaabot pa ito ng 2 buwan. Kaya yung iba, hindi na nagtutuloy dahil naiinip. Akala nila kasi ay mali yung kanilang ginagawa. Matagal, mahirap. Iyan ang realidad sa bodybuilding. May sinusunod na tamang proseso. Sabi nga, trust the process. At consistency is the key. O paano mga kaprakti? Hanggang sa muli, God bless. Round 2, what's in your head now? Sometimes think you're better off dead now. Fuck